Kasunod nga po ng pagyayabang ni Anthony Edwards sa Minnesota Timberwolves, bigla na lamang nga itong napahiya sa kanilang huling game laban sa Oklahoma City Thunder. Yan naman ang ating unang aalamin. Nasusundan ko na rin ang balitang iti-trade pa rin ng Utah Jazz si Jordan Clarkson at ang balitang bagong Big Four na bubuhin ng Los Angeles Lakers at ni Rob Pelinka bago ang trade deadline. Kaya mga idol, tara, halina't alamin natin ang buong detalye nito. Naibalita ko nga sa inyo mga idol na mismong si Anthony Edwards na ang nagsabi na alam niya na sa kabila ng pagiging number 1 team nila sa Western Conference, marami pa rin naman ang duda sa kanilang kakayahan. Subalit kung siya nga daw ang tatanungin, iba ang kanilang team ngayong season lalo pat maliban sa katotohanan na may experience na sila at mas maganda ang kanilang chemistry ngayon. Ang problema lamang sa Minnesota Timberwolves, hindi nga po nila napapanindigan ang kanilang mga sasabi sa media. At isa nga dyan ay ang nangyari ngayong araw kung saan nagkaroon nga sana ng Timberwolves ng pagkakataon na maipaabot pa sa overtime ang kanilang laban sa OKC Thunder matapos silang mabigyan dito ng mga referee ng 3 free throws nang ma-foul si Anthony Edwards sa long range. Subalit sa hindi nga po inaasahan, bigla na lamang nga silang nanghina at siya matapos niyang hindi maipasok ang lahat ng kanyang mga free throws na siyang rason ng kanilang pagkatalo. Kaya dahil dyan, sari-saring mga pambabatikos nga po ang natanggap ng kanilang team lalo na kay Anthony Edwards na sobrang napahiya gayong inihahalin tulad nga niya siya ng ilang mga fans kay Michael Jordan. Ika nga'y mukhang binigo nga po nito ang lahat ng sumusuporta sa kanya. Samantala dumako naman tayo sa ating pangalawang pag-uusapan sa balitang iti-trade pa rin ng Utah Jazz si Jordan Clarkson. Bagamat man natalo ang Utah mga idol sa kanilang game kontra sa Houston Rockets 127-126, marami nga po ang mga gandang nangyari dito sa kanilang kupunan katulad na lamang ng pagtatala ni Jordan Clarkson ng 33 points, 12 rebounds, 4 assists. Ngunit sa kabila nga po ng naging laruan nito, desidido para naman ang kanilang front office na i-trade siya. Yes mga idol, tama nga po ang inyong narinig. Kahit man maraming mga fans ang nasasayangan kay Jordan Clarkson, ipapamigay pa rin siya bago sumapit ang trade deadline sa Pebrero. Habang lumiko naman tayo sa ating huling pag-uusapan sa balitang bagong Big Four na bubuuhin ni Rob Pelinka bago ang trade deadline. Base nga po mga idol sa inilabas na balita ni Jovan Boha ng The Athletic, isa nga ang Brooklyn Nets sa mga kasalukuyang kinakausap ngayon ng Lakers para sa gagawin nilang trade sa darating na Pebrero. At isa nga sa mga target nila dito ay ang point guard na si Spencer Dinwiddie na nag-average nga po ngayong season ng 13.5 points, 3.6 rebounds, 6.1 assist sa kanyang 39% shooting. Sa katunayan, tuluyan na nga po nilang in-offer si D'Angelo Russell pabalik ng Brooklyn Nets para lamang makuha nila ito sa lalong madaling panahon. Alam nga po ninyo na plano nga talaga ng Lakers na kumuha ng isang guard sa trade, pero hindi rin naman nga simpleng guard lamang ang kanilang gustong makuha, gayong dapat nga meron dissenting shooting, magaling sa playmaking plus mayroong depensa katulad ni Spencer Dinwiddie na maaari nilang maisama kina Austin Reeves, LeBron at Anthony Davis na makakabuo ng isang bagong Big Four na mas mapapakinabangan nila ng husto sa mga susunod na laro kung sakaling hindi makuha si DeJounte Murray. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat ng solid na laging nanonood dyan. Maraming salamat mga idol.